Okay po, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ano po, andyan na po kayo. Relax po tayo, makinig po tayo, magbasa tayo ng scripture sa ating screen. Ano po, yan. Define po muna natin kung ano yung galit o wrath kung tinatawag natin. Ano po, carries the impression of anger, indignation, vengeance, rage, and fury. Yan po. So anger is associated with fire. In Psalm chapter 21 verse 9, nakasulat po yan. Makita po ninyo ang mga scripture na sa screen po natin. Indignation associated with fire din sa Isaiah chapter 30 verse 27. Then vengeance, recompense of evil. Kita natin sa Psalm chapter 149 verse 7 and Deuteronomy chapter 32 verse 41. And rage, violent anger. Nakita natin sa Job chapter 40 verse 11. Then fury, a storm of anger. Isaiah 59 verse 18. Pansinin niyo po yung meaning po ng wrath. Meron po tinatawag na kasama o kaakibat na Bible verse. Tulitin na natin. So dito pinapakita na matindi ang galit na ito. No? Yan po sa umahapong ito po, sa gabing ito, tingnan natin. No? Attribute of God, o the quality of God o pag-uugali ng Panginoon. Alam natin ang Diyos ay mapagmahal, mapagbigay, mapag-unawa, mahabang pagpapasensya, ano po. Pero ano nga ba itong galit ng Diyos? What is the wrath of God? No? The holiness of God in action. Tingnan natin. The holiness of God responding to sin. The holiness of God avenging His offense. But the question here, what offense? Ano ba yung nagawa nating mali? Ano ba yung offense na tinatawag natin? So, sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, binanggit sa atin ni Pablo ang ibang uri na ginagawa ng tao o mga kalaswaan, kasalanan ng tao na bumabalot sa pagkalaman natin. Sabi doon, nandiyan po isa-isa natin, mag-obserbahan po ninyo sa ating screen. Nababasa po ninyo yan. Sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. So, itong mga bagay po na ito, insulto po ito sa Diyos eh. No? Insulto o para offense ito na nagawa ng tao at insulto ito sa kabanalan ng Diyos. God is holy, but tayo mga tao, inutusan tayo maging holy, pero naiinsulto ang Diyos the moment na nagagawa natin ang mga kasalanan na banggit ni Pablo sa mga taga-Galacia. Kung titingnan natin, no po, pansinin niyo po, nandiyan po nakalinya lahat ang mga kasalanan na binabanggit doon. Okay? Baka po meron ka dyan. Okay? Lahat ng bagay magiging mabuti sa ating buhay. Baka po napindot. Okay? Baka po meron ka dyan. Ano po na kasalanan dyan. No? Romans chapter 2 verse 5 to 6 po. Sabi natin, what is worse unless they repent? People are storing up wrath. Ano po ba ibig sabihin ng storing up wrath? Nag-iipon ka ng galit o silakbo sa Tagalog. But after the hardness and impenitent heart, yung puso daw na hindi marunong magbago, magsisi. Treasures up unto thyself wrath against the day of wrath. May araw pa ng darating talaga. Ito po sa Romans chapter 2 verse 5 sa King James Version. And revelation of the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deed. Sa mga ginawa po sa ating mga buhay. Yan. According to his deeds. Ano po, ang sinasabi dito, napakaganda ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma. Sa Romans chapter 1, binanggit yung mga uri ng ginagawa nila, kasalanan. Pero pagdating sa Romans chapter 2, dito, dahil po sa katingkasan, hindi marunong magsising puso, nag-iipon lang tayo, sabi doon. No, God's wrath. Totoo ba ito? Ito ba ay matuwid? Darating ba talaga to? So, masasatisfied ba tayo dito? Kung titignan natin, ano po? So, unahin natin, ano po? God's wrath is real. Totoo pong may matinding galit na ibabagsak sa atin ang Diyos. Kung pansinin niyo po, uulan po ng apoy. No? Apoy ang gugunaw, matinding init. Sabi nga sa Biblia sa Pedro, no po, matinding init ang papagsak sa mundong ito, ang gugunaw sa mundong ito. Ngayon po, basahin natin Roma chapter 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven. Ito po, galing langit ang galit against all ungodliness. Nabanggit na sa Galatians chapter 5 kanina. Ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Tingnan niyo po, pati yung mga na may mahawak ng
katotohanan pero hindi naman po pinamumuhay ang katotohanan. Sabi niya, pantinin niyo po, who hold the truth in unrighteousness. So ano ba ibig sabihin ng revealed? Made known and open. Binuksan ito ng Diyos, pinaalam ng Diyos ito sa tao na meron pong galit na darating mula langit. Ayon po sa Roma chapter 1 verse 18. Pero pansinin niyo po, parang hindi pinapansin ng tao, ano po, kahit na sinasabi nila, alam nila katotohanan. Kaya nga po nakalagay ito, who hold the truth in unrighteousness. Yun niyo po. So, how has it been revealed? Paano ba isiniwalat o pinaita, binuksan ito ng Diyos? Sabi niya, in degradation, sabi doon, of man. In Romans chapter 1 verse 118, binanggit doon. Basahin ko lang po sa inyo ang ilang pong pahayag po sa Biblia sa Tagalog po. Basahin po natin. Magbasa po tayo, sandali lang po. Yan. Read the Bible tayo, Romans chapter 1 verse 18, nabasa na natin kanina. Sabi doon sa Tagalog, basahin po natin. Tagalog, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Ito nga po, nilibid sa langit. Tapos yung verse 24 po. Verse 24, ang sabi niya rito, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. At mo, katigasan po ng ulo ng tao eh. Kaya iniyaan ng Panginoon na mangyari sa kanila to. Tapos pag sa verse 20 sabi niya, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyoong nalalaban sa katutubo. So, pansinin niyo po ito, no? Ito po yung sinasabi ng Panginoon dahil po sa galit na babagsa dahil po sa mga ginagawa ng tao ngayon. Katulad po ng sinasabi natin na homosexual. Ano po, yung ano pa, mga tawag dyan, yung LGBT ba yan? Ano po, titignan natin. Ito nabanggit na po yan. Kaya huwag kang binanggit doon. Kaya sabi niya sa 28, at palibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. That is the problem eh. No? Sometimes, no po, kung titignan natin dito, even though we know God, we did not retain God sa ating mga kaalaman. Para bang as if wala tayong Diyos. Pero sinasabi natin, meron naman tayong Diyos. Na po, sabi dito, nireveal ng Diyos ito sa impyerno. Binanggit ito ng Panginoon, ang impyerno. Na po, binanggit ng Panginoon ang impyerno. Ilang beses po sa Biblia, nabasa na natin yan. Napakarami dito sa Awit, chapter 9, verse 17. Sa Ebanghelyo din po, nabanggit ng Panginoon ang galit doon. Sa Luke 13:5, John chapter 10, verse 28, 1 Corinthians 15, 17, 18. Kung titignan natin, katulad po na nabanggit doon, no? Sabi nga po, dito, basahin ko lang po sa inyo ang isa. Luke chapter 13 po, tingnan niyo po sinabi, sa verse 5, sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, hindi na tapat malibang kayong mga sisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So, dito po, nandun po yung galit ng Panginoon sa Ebanghelyo. Mamaanggat di kayo magsisi, mamamatay kayong lahat, no? Na binabanggit sa propesya, nabanggit din po yan, mga galit ng Panginoon, kung paano inilabas, isiniwalat, na meron pong galit na ilalabas ang Panginoon Diyos. In Romans chapter 1, nabanggit na po natin kanina yan. Verse 20 po, sabi niya, God also gave them up to uncleanness, dahil nga po, degradation. Po, para pong binaliwala nila ang Diyos. Yung binasabi, God's passive wrath upon man. Nandun po yung galit ng Panginoon sa mga taong matitigas ang ulo, mga suwail. Kaya, hinahayaan ka na ni God, bahala ka na dyan. Kung matigas ang ulo mo, ay mo magbago. Pero, di mo alam, sabi niya, iniipon mo ang galit ng Diyos na matinding ibabagsak sa iyo. Ayan. Mark chapter 9 verse 43, sabi doon, basahin natin. And if thy hand offend thee, cut ito. It is better for you to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Tignan niyo po, into the fire that never shall be quenched. Ang sinasabi doon. Sasabi niya dito, kung nagkasala kamay mo, itigil mo na. Hindi niya po literal na putulin. Itigil mo na yan, sabi ng Panginoon. Hell is the image of God's wrath. Ayan po, na po, ang impyerno, ito po ang isang imahe ng Diyos
na may galit talaga siya, naghihintay. At dito niya ibabagsak ang mga taong ito po nagbibigay ng na-open, nagbibigay ng na-open ng Diyos po sa mga ginagawang pagkakasala. Bakit nga po ba na-open ng Diyos? Kasi nga po ang Diyos ay banal at tayo ay nilalang lamang ng Panginoon Diyos. Po sa Gospel, sabi niya, he that believeth on the Son of everlasting fire, that life, and he that believeth not the Son shall not see life. But the wrath of God abideth on him. Tinan niyo po, see, andun ang galit ng Diyos patuloy na sa kanya kapag ikaw, sabi niya doon, ay hindi ka nanampalataya at hindi ka na sisisi, hindi ka nagbabagong buhay, hindi ka magkaroon ng buhay na walang at ang makikita mo lamang ang galit ng Diyos. Nandoon sa iyo ang galit ng Diyos. Na isang bagay na maobserba natin yan. Sa propesya, Psalm 21 verse 9, sabi ng Panginoon panahon ng araw, thou shall make them. Sino yung them? Sabi doon, the enemies of God, mga kaaway. Sino yung enemies of God? Itong mga tao na patuloy na nagpapasakop sa kapangyarihan ng demonyo. Sabi niya, as a fiery oven, matinding oven daw, in the time of thine anger, sa araw na yung oras ng paggalit na Diyos, the Lord shall swallow them up in his wrath. Shall swallow, sabi ng Panginoon Diyos, and the fire shall devour them, at sila ay susunugin ng apoy. Tingnan niyo po, sino yung mga yan? Yung mga kaaway ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, baka kaaway ka ni God. Huwag ka na maging kaaway ng Diyos. Nandiyan po, kailangan natin magbagong buhay, bumalik kay God. Colossians chapter 1 verse 28. Christ whom we preach. Sabi niya, warning every man and teaching everyone in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Tinuro na natin, nagbigay na ng warning Sabi nga doon, sa buong kaalaman, nagbigay na ng warning ang Diyos na magbago na po tayo sa pamamagitan ni Kristo upang ang galit ng Diyos ay hindi tayo bagsakan. Hindi ka mabagsakan ng galit ng Diyos. Heaven is a testimony of God's grace, mercy, and love. Revelation chapter 21. The lake of fire is a testimony of God's holiness, righteousness, and wrath. Paano naging testimony ng kabanalan ng Diyos to? Kasi nga po, ang Diyos ay banal kapag ikaw ay lumapastangan at inopen mo si God, hindi mo siya sinusunod at siya ay nababastos mo, yung lake of fire. Diyan po, ang testimonya ng galit ito ng Diyos. Na binabanggit doon. Ngayon, God's wrath is just. Matuwid po ang galit ng Diyos. Totoo, ang galit ng Diyos, pero matuwid po ang galit ng Diyos. Sabi nga, God's wrath is coming in Isaiah chapter 24 up to chapter 26 po. Kung mababasa po natin yan. It's just. Matuwid daw po talaga ang galit ng Diyos. Romans chapter 1, tinan niyo po. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. God is holy and God is righteous. Pero ang tao, ungodly talaga. And tao, unrighteousness. Kaya dito yung galit ng Diyos. Kaya po matuwid ang galit ng Panginoon. Kapag tayo po ay inutusan ng Panginoon na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Romans chapter 1, verse 21 to 32. Mababasa po natin yan. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Marami sa ating ganyan Kilala natin ang Diyos. Pero hindi natin gino-glorify si God. Marami po. Maraming lumalapastangang, kahit sinasabi natin mga Kristiyano, the Church of Christ. Even the Christian, the Church of Christ. Sometimes they knew God, they know the truth, but they still not. Arabang yung katotohanan, binabaluktot at ginalagay nila sa kakamalian. Then, they know God, that God is holy, but they did not glorify God. Who changed the truth of God? Ayun po, sa kasinungalingan. Binabalik o pinisalita ng Diyos para lamang po sa sarili nilang kapakanan. Kaya po, be aware po tayo dyan, mga kapatid. Marami pong ganyan ngayon sa loob na nagpapanggap na sila ay tupa, pero sa loob pala ay mga lobo. Kaya po, ito po, dapat po, hindi lang, isipin natin ang buhay natin Lalo tayo mga nangangaral, isipin natin ito.
na po, na dapat po yung katotohanan ng Diyos, wag nating gawing kasinungalingan, no? Sambahin natin ng Diyos, ang tunay na Diyos, hindi po yung mga nilalang, no po, hindi yung mga nasa paligid natin. Kung minsan nga po, pinagpawalang bahala na po ang pagsamba, ang araw ng linggo. For this cause, God gave them up into vile affection. Hinayaan na ng Panginoon, men with women, working that which unseemly, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, andiyan na po binanggit lahat, backbiter, haters of God, despiteful, proud. Pinag-aralan din natin yan na po. Titignan natin, without understanding, wala na pang unawa. Sabi doon, covenant breakers. Ano pa yun? Mga law breakers. Tayo po, alam natin ang utos ng Diyos, pero nilalabag pa rin natin. Nilalapastangan natin. Ano po? Na binabanggit doon. Not only do the same, but have pleasure in them that do them. Pati pa yung gumagawa doon, inaayunan pa. Masaya ka pa sa gumagawa ng mali eh. Ano po, alam mo ng mali, sinakampihan pa. Marami pong ganyan. See? Kaya po, ito po ay warning natin ng Panginoon Diyos. Ano po? Sana po, makita natin yung mga kapatid, lalo na sa ating kongregasyon. All mankind is under God's wrath. Lahat ng tao nasa ilalim ng galit ng Diyos. Kaya nga po binigyan niya sa atin isang daan para maiwasan natin ang galit ng Diyos. Pero, kung minsan, iniiwasan natin, pero bumabalik pa rin tayo. No? Yung mga bagay na gano'n. Ephesians 2:3. Among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh. Hindi po, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and whereby nature the children of wrath. Anak tayo ng galit. Sabi nyo kaya under po doon, the children of wrath, even as other. So, kung titignan po natin mga kapatid, sometimes we are Christians already, been baptized, washed away the sins sa pamamagitan ng pagbautismo, pero kung minsan, no, we fulfill the lust of our flesh. No po, yung bang mga desire ng laman, mas sinusunod pa natin yon. One example lang po, paglinggo. Minsan mas gusto mo pa yung maglakwatsa kaysa magsamba. Kasi po, warning po yan, delikado po yan mga kapatid. Baka ibagsak sa ng Diyos ang galit kagad. No po? Ngayon, God's wrath is coming. Darating po ang galit ng Diyos. No? The wrath of God is coming. Psalm 7:11. God judges the righteous and God is angry with the wicked. Tignan niyo po ang ganda. Every day. Galit daw Diyos araw-araw sa mga tao na masasama, sa mga taong napastangan, sa mga taong suwain, sa mga Kristiyano na pinagwawalang bahala pa rin ng Diyos. No po? No, sa homosexuality, galit ang Diyos diyan. No po? Sa mga nakikiapid. No, kaya tinasabi ng Panginoon sa mga nagwawalang bahala sa utos ng Panginoon Diyos every day. Sabi mo, hindi naman galit sa akin ng Diyos. Ang sinasabi po dito, hindi literal na galit, kundi iniipon mo yung galit ng Diyos araw-araw sa iyo. Ito delikado eh. Mamaya may mangyari sa buhay mo, yung kaluluwa mo, may walay sa katawan mo na, paano na ngayon? Paano na ngayon? Ibabagsak na ng Diyos ang galit sa iyo kagad. Doon ka nakalat sa impyerno. Gusto mo ba pumunta ng impyerno? Ay, sasabi mo, ayoko. Eh, anong ginagawa natin sa buhay natin? We don't want to go to hell, but what are we doing in our life? Ano po? What are we doing in our life? We ignore God. Ano po? We ignore His commandment. We break His law. That's the problem. Ano po? Ano po nangyayari sa buhay natin? If they do not repent, they are storing up wrath. That is the meaning of angry with the wicked every day. Yun po yun eh. Ini-store mo eh. Ano po? Kaya na po habang may buhay tayo ha, mga kapatid. Now, sometimes we save up our anger and then let it out. Di ba kung minsan iniipon na yung galit mo? Ilam, titimpi ka, tapos bila mo ilalabas. Ganon din ang Panginoon Diyos. Pero ang galit ng Diyos is kabay-kabanalan. Matuwid ang galit ng Diyos. Hindi katulad ng galit ng tao. Pag nagalit ka, gagawa na ng pinagagawa, nagkakasala ka na. Nagmumura, nagkikurs, yan ang tao eh. Ano po? Kaya dapat ang Kristiyano, sabi nga ng Biblia, sabi ng Biblia, be you angry, but do not sin. Magalit ka pero huwag ka magkasala. Yun po yung sinasabi ng Panginoon dito, galit siya pero banal ang galit ng Diyos. At dito ang galit ng Diyos is matuwid. Pero tayong mga tao, hindi. Ano po? Bakit? Ang Diyos pa rin po ay mapagpahinuhod. Ito po maganda eh. No? Samantalahin natin mga kapatid na nanonood.
Kaibigan ninyo, samantalahin natin ang pagiging matiisin ng Diyos. Tayo magbago na. Dahil the moment na ibagsak ng Panginoon Diyos, sabi niya, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and does not obey the gospel. 2 Thessalonians chapter 1. And then sa Peter naman po, in fervent heat, no, the earth will be destroyed. Matinding init. At sabi doon, there will be gnashing of teeth doon sa impyerno. Mainit. Nung po makita natin doon. No? Kaya samantalayin natin, mga kapatid, ang pagiging matiisin ng Diyos ngayon. Magbagong buhay na po tayong lahat. No? Kasi, pero God's anger is low, but terrible. Sabi kang Espanyol, terrible. Sa Tagalog naman, terrible din. Sa English, terrible. Matindi. Psalm chapter 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and plenteous in mercy. Napakaraming awa ng Diyos. No? Pero po, matatapos po lahat yan. Matatapos po ang pagiging maawain, pagiging mapagpahinun, mapagpatawad ng Diyos. Ano po, matatapos po na yan. Kapag binagsak niya na ang galit sa mundong ito. When? Kailan babasa ang galit? The second coming of God. But, second coming of Jesus Christ. But, are we still waiting for second coming? Yes, we are waiting. Pero, huwag ka na maghintay pa kung kailan malapit na sinasabi. Wala na nakakaalam eh. No one knows when Jesus will come. But the problem is, no one knows when you will die. Kung kailan ka mamamatay. No one knows also. Even you don't know when are you going to die. But we know, araw-araw, we have hope. Every day, we have a chance to obey the gospel. Every day, we have a chance to renew our life. Ano po? Na binabanggit doon. Isaiah 13:6-13, the day of the Lord is at hand. Yung malapit na eh. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. Behold, the day of the Lord come. Sabi sa verse 9, and I will punish the world for their evil, in Isaiah chapter 13 verse 11, and the wicked for their iniquity, masasama dahil sa kanilang mga kasalanan, and I will cause the arrogancy of the proud to cease. Titigil na yan, and will lay low the haughtiness of the terrible. Verse 13, therefore I will shake the heavens. Din po, I will shake the heavens and the earth shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of His fierce anger. Sa araw na matinding galit ng Diyos, sabi doon. No po, sabi dito, alugin niya. Yung langit na tinutukoy dito yung nakikita natin. Yung mundo, ito yung kinatatayo natin. Iba yung langit na kinalalagyan ng Diyos. Ano po? Titin natin, no? Yan binabanggit doon. Vengeance is mine. Sabi ng Panginoon, ang paghiganti ay akin. Sino ang paghigantihan ng Diyos? Samantalang sinasabi natin, mabait ang Diyos, di ba? Maghiganti, wag maghiganti. Pero sinasabi ng Panginoon, akin ang paghiganti. Sa kanino? Sa mga taong ayaw sumunod sa kanyang utos, sa mga taong pinaghihintay ang Diyos hanggang ngayon. Sa mga taong nilalabag ang kanyang mga salita. Ano po? See? Kaya sabi niya, ang paghiganti ay sa Diyos. Hindi tayo maghiganti. Bawat sa atin yun, dahil ang Diyos lang ang may karapatan maghiganti. Ano po? Sabi nga niya, kasi ang paghiganti ng Diyos, ang galit ng Diyos ay matuwid at banal. Tayo mga tao, hindi. Kaya sabi niya, dearly beloved, avenge not yourself. Utos siya na, huwag niyong ipaghiganti ang inyong mga sarili, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance. Hayaan mo na lang ang galit ng Diyos. Kapagkat sabi ng Panginoon Diyos, akin ang paghiganti. I will repay. Na pagbabayarin ko sila. Po, kaya mga kapatid, huwag mo nang hintayin pa na pagbayarin ka ni God. Habang ikaw po ay may pag-asa, hindi ka, lagi ko sinasabi ninyo. Okay? No? Kuminsan kasi pag tayo gumaganti, parang pinipili mo, Diyos ka eh. No, we don't have any right to maghiganti. No po? Although magalit ka, sabi nga, pero huwag kang magkakasala, pero huwag kang maghiganti. Diyos na ang bahalang maghiganti sa iyo dyan. Kaya po, habaan natin ang pasensya natin, mga kapatid. We need to have this fruit of the Holy Spirit in our life in order for each one of us to have patience, long-suffering. Dito po sa buhay to, if someone na may ginagawang masama sa iyo, huwag kang magiganti. Magdasal ka lang. Let God
magiganti para sa iyo. No? Vengeance belong unto me, I will recompense, said the Lord. Hebrews 10:30. Deuteronomy chapter 32 verse 35. To me belong vengeance. Sa akin din sila magbabayad. Kaya po, when we take vengeance ourselves, we are placing ourselves in God's rightful place. Para bang hinapalitan natin God. Pero po mga kapatid ha, huwag kayong magiganti. Yan nyo na lang sila. Ano po, kasi hindi ba, tulad ng sinasabi natin, yung bang, ikaw na gumagawa ng mabuti, ikaw pa rin masama, tinutulungan mo na, masama ka pa rin, hayaan mo na lang yun. Ano po, gagawa mo sila. Pero po, ito yung mabigat po. Halimbawa po, katulad ng mga nangyari sa bata, no? Yung sa bata nangyari na, ilang taon yung bata? 8 taon, yung nilagay sa sako. Yun po, siyempre, magagalit ka talaga, pili mo, magiganti ka, ano po. Kaya po, meron tayong batas na. Meron po tayong batas. No? Masasabi natin ito, pero kung sa atin kayo mangyari yun, ano kaya pakiramdam natin? Ano po? Kaya po dito papasok po yung ating pong kaalaman sa Ebanghelyo, sa katotohanan. Sabi nga dyan, hold the truth. Panghawakan mo ang katotohanan. Huwag mong ilagay ang katotohanan na hindi maging matuwid ito. Ano po? Kaya sabi niya, tiis, pagdasal, may batas tayo, hayaan mo sila magparusa ang batas dyan. Pero ang kaparusahan ay nasa Diyos talaga na matindi. Ano po? Na binabanggit doon. Ngayon, Jesus Christ, our example, showed us how to handle evil and insult. Ang Panginoon, nagpakita po kung paano niya in-handle ang kasamaan at pang-i-insulto sa Kanya. Di ba nararamdaman dito na insulto tayo kuminsan? Ayan. No? 1 Peter 2:20 sabi niya na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay nangabubuhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangasigaling kayo. Sabi doon ni Pedro, nagsigaling kayo. Tingnan niyo po paano niya hinandle ang insult. Diba? Tiniis ng Panginoon, nakapako po ang Panginoon, pinako dito po ang Panginoon Diyos. Dito pinako, hindi dito ha. Dito pinako ang Diyos. Tingnan niyo po sa kamay. Kaya po tiniis ng Panginoon Diyos. Sa Romans chapter 12, sabi niya, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Yun po, it is possible. Sabi niya, live peaceably sa lahat ng uri ng tao. Mamuhay tayo mapayapa sa lahat ng mga tao. Ano po? Kaya po, sinabi po, it is possible, kung maaari, sabi ng Panginoon. Diba? Kasi alam ng Panginoon ang ating pong mga emosyon. Pero sinasabi, hold mo lang. Hayaan mo na. Kaya po napakahalaga po, ito napakahalaga. Napakahalaga na ang banal na espiritu ay nasa ating. Sapagkat ang banal na espiritu ang magpapaalala ng mga natutunan natin, mga salita ng Panginoon. Hindi ako dapat maging ganti. Although kahit nagalit ka na, yung gusto mo na talagang mga gumanti, makokontrol mo yan eh. Nandun po ang prayer natin eh. When we pray, diba sabi niya, if anyone of you lack wisdom, pray. Ibibigay siya ng Panginoon ng karunungan paano mo i-handle eh. God will give you wisdom on how are you going to handle this anger in your life. Kaya po malalaman mo ngayon, yes, vengeance is not mine. Vengeance is for God. Yun po mangyayari. Pag-pray natin, no, pag-pray lang po natin yan. No, pag-pray natin na magbago yung mga taong yun. Nang sa ganoon, ang galit ng Diyos ay hindi nila matanggap. God's wrath is sure. Sigurado po ito. How shall we escape? Sabi niya, paano mo matatakasan ito? If we ignore so great a salvation. Ito po eh. Alam niyo po kaya tayo nagtuturo, katulad po niyong lingkod. Kaya po ang nagtuturo ng Biblia, mga taong hindi pa Kristiyano. Ito po yung nakakatakot kasi. Kasi paano nila matatakasan yung galit ng Diyos eh. Kapag binabaliwala nila ang pagsunod. Nakikinig ang Biblia, nakikinig, pero marami pong natuturuan natin ayaw pa rin sumunod. Ano po? Bakit ayaw sumunod? Hindi nila alam kapag sila ay hindi sumunod, sila po ay nag-iipon ng galit ng Diyos sa kanilang buhay. Ganon din po sa mga Kristiyano. Those Christians who are in the Church of Christ. Ano po? Sabi doon, if we continue to ignore the Lord in our life and we continue to pamuhay na ayon sa kamunduhan, no po, we continue to love the world, no, even though the command of God is do not love the world, but we, no, Christians, sometimes we continue to love the world. And how are you going to escape on this?
wrath of God. Sabi doon, this salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. In-announce ng Panginoon ito, ang gospel, at ito ay kinonfirm sa atin ng mga apostol, mga iba pang early Christian na binabanggit, no? Na sinasabi doon. Kaya po napakahalaga. At sabi nga sa Revelation 16:1, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Tingnan niyo po, sige na, humayo kayo, ibuhos ninyo. Sabi doon, although this is a symbol, pero it's true. No, ibubuhos talaga ang galit ng apoy ng Diyos. Dito po sa Revelation chapter 16 verse 1. Sabi nga, narinig ko ang malakas, sabi ni Juan na sumulat nito. No? No one can escape. Walang makatakas talaga sa galit ng Diyos eh. Alam mo, matatakasan mo. Kaya po sabi ko nga, habang nabubuhay ka, magbago ka na eh. Hindi yung kung kailan ka maghihingalo, magbabago ka, wala nang pag-asa yan. No po, habang malakas ka, habang ikaw ay nakakalakad, magsamba ka ng magsamba sa Diyos. Gumawa ka ng gumawa ng mabuti. No po, no, maging matiisin ka. No po, lumakad ka ng katulad ng Panginoong Jesus. Nang sikap tayo. Although we cannot attain the life of Christ, but we need to try our best. No, sabi nga doon, strive our best. With the guidance of the Holy Spirit and the Word of God, we can make it. No po, Deuteronomy 32:39. Tingnan niyo ngayon, na ako sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Sabi niya, ako yun. Ako'y pumapatay, sabi ni God. At ako'y bumubuhay. Ako ay sumusugat, at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. No one can escape on the hand of God. Tignan niyo po ganda ito. God can kill, God can make those alive, na po. At dito po, na sumusugat ang God, pero siya rin nagpapagaling. What is the meaning of this? May karapatan ang Diyos. Kaya po niya. Kaya po, kung tayo po ay masama, may sumusuway tayo sa God, sa Diyos, ano po, kung tayo po pa rin patuloy pa rin hindi nagsasamba sa Diyos, bumalik na po kayo. Kung kayo naman po ay nakakakinig ng Word of God, na natuturuan kayo, sumunod ka na. Huwag mo nang pagbukas-bukasin pa. Magpabautismo ka na. At mamuhay na tayo, magsamba ka sa Panginoon luwing araw ng linggo. Huwag mo na yung pagpabukas pa ng pagbabautismo. Alam mo na Alam mo na kailangan mong mahugasan na yung kasalanan. No? You know already how na you need to wash your sins away through baptism. Because baptism is the command of God. Utos po ng Diyos yan eh. No po, huwag mo nang hayain na patayin ka ni God. No po, ibig sabihin nito yung parusahan ka. Hindi po literal na papatayin ka ha. No po, dahil lahat ng gusto ng Panginoon, mabuhay tayo eh. No, para magbagong buhay tayo lahat. No po, yan. Okay, natandaan niyo po, hindi po literal na papatayin ka ni God. No po, ang sinasabi dito, yung pong mawawalan ka ng relasyon sa Kanya. No po, kaya po ng Panginoon Diyos yun na itapon ka sa impyerno. Kaya po ng Diyos yan. Pero kaya ka rin niyang iligtas sa impyerno. Ayan. Yung binabanggit doon. Ngayon, God's wrath was satisfied for every believer. Ayan. Now, the cup of salvation, sabi sa Awit chapter 116 verse 13, and the cup of wrath in Jeremiah chapter 25 verse 15. Tinan po natin ito, dalawang cup na to. Dito po, Christ drank the cup of God's wrath means for us. Ano po ibig sabihin sa atin ito? Matthew chapter 20 verse 22, but Jesus answered and said, you know not what you ask. Di mo alam. Are you able to drink of the cup that I shall drink of? Kaya mo bang inumin ko ano, sa cup na to kung anong iniinom ko? Sabi niya, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, kaya namin. No? Dito po sa reference po natin si Jeremiah chapter 25 verse 15. Basahin lang po natin ito sandali. Samahan niyo po ako. Jeremiah. Ano po? Basa tayo ng Biblia ngayon. Dito po ulit sa Tagalog naman natin basahin. Jeremiah. Tagalog po, Jeremias. Ayan. Chapter 25 verse 15 po. Ayan. Mga kapatid, paalala, mag-share po kayo. Mag-invite po kayo habang nagbabible tayo ngayon. Ito po, sa verse 15. Ito po, share din pong link natin to sa mga classmate ninyo, kaibigan ninyo, mga best friend ninyo. 15 sabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, sabi sa verse 15, chapter 25.
ng Diyos ng Israel sa akin, abutin mo itong saro ng alak ng kapusukan ng aking kamay at painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsuguan ko sa iyo. Sa wikang English, for thus said the Lord God of Israel unto me, take the wine cup of this fury at my hand. Sabi niya, galit, sabi niyo, and cause all the nation to whom I send thee to drink it. Ibagsak mo, hindi literal na inumin, kundi ibagsak mo sa kanila yan. Sabi ng Panginoon Diyos doon. And in Isaiah chapter 53, verse 11, basahin po natin. Ito po, Isaiah 53, verse 11. Ang sabi po niya, 11, siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ang aking matuwid na lingkod, ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Tingnan niyo po, sabi niya, di ba? For he shall bear the iniquity, ang kanila pong mga kasamaan o kasalanan na ginagawa. No po, sabi doon, ito ay dadalhin ng Panginoon Diyos, Panginoong Jesus, no po, doon sa Kalbaryo. No? Kaya sabi niya, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, oh my Father, if possible, let this cup pass from me. No po, inaramdaman ng Panginoon. Sabi niya, kung maaari, let this cup pass from me. Anong cup po yun? The cup of suffering. No po, na binabanggit doon. No? What are we saved from? Saan ba tayo naligtas? At upang hintayin ang kanyang anak nang mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay. Si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Yan niyo po, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Iniligtas na tayo ng Panginoong Jesus sa galit na darating. Kaya po napakahalaga na tayo ay sumunod kay Yesu Cristo. Sabi nga niya, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay eh. Diba? Sa akin ang pag-asa. At ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. You will be at peace with God if we obey His Son, our Lord, Savior, Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, sabi naman nila sinasabi, si Kristo ay namatay sa Kalbaryo ng cross, at upang iligtas tayo saan? Sa galit na darating. Yan, iligtas tayo sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya po, kung kayo po hindi pa Kristiyano, sumunod na po kayo ngayon. Kung kayo naman po ay Kristiyano na, nabautismo na, magbagong buhay na tayo. In Romans chapter 5 verse 9, deliverance from the final wrath. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus. Bakit po? Ang Panginoong Isus po ang darating muli. Sa Matthew chapter 25, mababasa po yan. Diba? And when the Son of Man appear, ando po lahat yun. There is only one way anyone can be saved from God's wrath that is sure to come. Siguradong darating ang galit ng Diyos, but anyone can be saved. Pwede mong malagpasan. Pwede mong maiwasan ang galit ng Diyos na ibabagsak sa iyo. Paano paraan? Binanggit ko na kanina po. John 14:6, isa lang ang daan po para maiwasan mo. Wala na pong ibang daan. Po mga kapatid, kung meron tayong mga kaibigan na nakikinig ngayon ng Katoliko, pasintabi po. Po, hindi po kayo maililigtas ng galit ng Diyos kung kayo po ay patuloy pong sumasamba kay Maria. Po, wala po yan. Kung patuloy po kayo na naniniwala sa mga sinasabi ng mga namumuno dyan, hindi po. Isa lamang po paniwalaan natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Kung kayo naman po ay mga born again na may mga pastor, pastora, simulan na po ninyong alisin po yan, magbago na po kayo. Po, kung kayo naman po ay naka-member sa isang organisasyon na tinatawag, na sinasabi malalaking iglesia, po, alam niyo po, di ba? Isa lang ang iglesia ng Panginoong Yesus na sumusunod sa tamang daan. Pansinin niyo po tamang daan. Lahat po nagkiklaim, everybody claim that they are on the right way, pero po, the right way is only Jesus Christ our Lord. Yan lang po ang daan. Wala na pong iba. Isang daan lang po ang Panginoong Yesus. Yan po, sabi nga noon, di ba? The only mediator between man and God is Jesus Christ our Lord. Siya lang po ang tagapamagitan natin. Siya lang po ang magliligtas mula sa galit ng Diyos. Hindi ka maliligtas ng pastor, pastora, ng mga
praile o pare o tinatawag ng mga santo o bato-bato na sinasamba mo, hindi ka malilitas po niyan mga kapatid. Kaya po sabi ko nga, pasintabi po, no offense po sa inyo lahat, pero yan po ang katotohanan. Ang katotohanan po, no, you can never be saved from God's wrath if you continue to abide in the wrong doctrine or the doctrine of man. There is only one doctrine. Sabi nga ng Panginoon, abide in the doctrine of Christ. No? Sumunod ka sa mga aral ng Panginoong Hesus. Huwag sa aral ng mga ministro na sinasabi na grupo na ito. Huwag sa aral ng mga sinasabi ng mga may libro nito, book of ganito, book of ganyan. No po? Hindi po yan. Okay? Kaya po, tinan niyo po, Isaiah 5:25, for all this anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Hindi po mawawala ang galit ng Diyos. Pero, nananatili pong naka-stretch ang kamay ng Diyos. Tingnan niyo po, nananatili pong nakadipa ang Diyos at handa kang yakapin. Kapatid, kaibigan po, bumalik tayo kay God. Hindi po mawawala ang galit ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, sa mga maling turo, dito daw pinako ang Diyos. Hindi po pinako ang Diyos sa palad, sa kamay po. Kaya po makita po ninyo, mga picture na yan, nakikita ninyo, dyan lang po dapat mamulat na tayong lahat. Ano po? Yan, yung binabanggit doon. What is our response to the wrath of God? Ano ngayon ang response mo? Sa mga natutunan natin, narinig natin. Marami po turo na to eh. Pero, ano po ang response natin dito? Yan. Do we ignore the terror of God? Sometimes we ignore it. Ano ba? Sinabalang-bahan, datapwat, ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Sino katatakutan natin? Katakutan ninyo yung pagkatapot na pumatay ay may kapangyarihang magbulit sa impyerno. Tignan niyo po. Who has the power for you to throw you in the hell? Who? Sino po? Only Jesus Christ has the power to throw you in hell. Kapag ikaw ay hindi sumusunod kay Kristo, ano po? Kaya itatapong ka ng Panginoon Diyos. Bakit kay Kristo? Diba, all authority in heaven and on earth has been given unto me, sabi ni Kristo sa Mateo 28. Kaya po, maobserbahan doon, katakutan na po natin yan. Ano po? Sumunod na po tayo. Fear the Lord. Respect the Lord. Ang ibig sabihin doon. Obey the Lord. Ano po? See? Sabi doon, He has the power, kapangyarihan na itapon ka sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Yan po. Pero wala tayong takot. Ano po? No? Ini-ignore na lang ang Panginoong Hesus. Yan po nangyayari. Para bang, pag magsamba kayo paglinggo, parang okay lang yan, mabait ang Diyos. Yan lagi ko sinasabi ito yung magtuturo ako eh. Di ba? So, bakit ko laging binabanggit? Kasi po, ayaw ko pong ibagsak sa inyo ng Diyos ang kanyang galit. Sama-sama tayo magtulungan. Let us help one another, na niligtas na nga tayo ni Kristo eh. Di ba? Samantalahin natin. Kaya wag naman, hindi po sabi doon, di ba? God's anger will continue, but the Lord's hand continue to stretch like this. Ibig sabihin, open. Open for you, no? To accept, obey, and follow Jesus Christ our Lord. So we must remember that God is not only love, He is also holy. Yes, holy, pero ang Diyos, ayon sa Biblia, is a consuming fire. Our God is a consuming fire. It's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot po yan. Kahila-hilakbot po ang malaglag ka sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, nasa kamay ka na ni God. Kayo tayo mga nabautismuhan, mga Church of Christ, nasa Kristiyano. Nasa kamay na tayo ng Diyos eh. Huwag mo nang hayaang malaglag ka pa. Di ba? Kahila-hilakbot po ang abutin mo eh. Sayang naman po ang pagbautismo mo at pamumuhay mo. Huwag kang aalis sa iglesia. See? Kuminsan po kasi umaalis kayo sa iglesia, pinagwawalang bahala na yung pagtitipon. Ano po, kuminsan kaya mo naman tumulong, pero ayaw mo tumulong. Di ba? Tingnan niyo po, kuminsan sa giving, magbibigay tayo, kakarampot kay God. Pero sa mga material na bagay, ang lalaki na binibigay natin. Di ba? May nakakalungkot pa nga, may mga Kristiyano, no? Pagdating sa pag-giving, ano po, ay sabi ko na naman to, baka magagalit na naman. Ano po, huwag kayong magalit. Totoo po kasi ito. Di ba? Pagdating dito, konti magbigay ng pan kay God. Pero pagdating kay Ador, ang daming pan. Sino po yung sinasabi kong Ador? Di ba tapat ninyo, pan, Ador. Treat na, pundador. See, mas maraming binibigay po doon. Di ba?
Kaya po, mga kapatid, magbago tayo. Nakakatakot po na malaglag ka sa kamay ni God. Kumapit tayo. Ano po? Kahit maalog-alog ang kamay ni God, ibig sabihin maalog-alog ang buhay mo. Nandiyan ang kabutihan ng Panginoon. Remember our study last Wednesday? Yan. Okay? Tapusin natin. So, the wrath of God is not something for Christian to be ashamed of. Hindi mo dapat ikayahin galit ng God eh. It is not something to hide about God. No? Yes, it is frightening to think about. Nakatakot mo, nakakailakbot po. Babagsak ang apoy. Tugbunaw ang mundo. Kita niyo po? Di ba? But it is necessary to know about. Kailangan natin malaman ito. Why? Bakit kailangan? The wrath of God is not something for Christian to be ashamed of. It is not something to hide about. Sabi doon. Yes, it is frightening. Isipin mo pala, nakakatakot na. Isipin mo yung picture na yun, no? Babagsak ang apoy. Naglalagablab. Isipin mo ang kaluluwa mo kapag ikaw hindi nagbago ngayon. No, think about your soul if you are not going to repent today. If you are not going to obey God. If you are continuing ignoring the command of God. Think of your soul. Your soul will live everlasting if you fall into hell. Imagine mo yun. Everlasting fire. You're still alive there, burning up with a strong, with a fervent heat. Sipin mo doon babagsak. Do you want to go there? Then they will answer, no, I don't want to go there. Then what are you going to do? Ayaw mong pumunta ng impyerno, anong gagawin mo ngayon? Di ba? So mga kapatid, let us wake up. Wake up. Gumising na po tayo. Kayong mga kapatid natin na hindi nagsasamba na patuloy natin pinapaalalahanan, pinapalo up natin. Huwag nyo na po ipagwalang bahala ang follow up. Huwag nyo na po ipagwalang bahala ang pagpapaalala sa inyo. We are here, I am here to remind you, no, that the wrath of God is coming. Darating po ang galit ng Diyos. So we are here because of Jesus. We can avoid it. Because of Jesus, no po, we will not go into hell. That's why we are still alive. Habang tayo'y nabubuhay, kapatid, magbagong buhay tayo. Sayang po ang buhay mo kung ikaw ay matatapon lamang sa impyerno. Hayaan mo na po maghirap tayo kung minsan ng kalooban. Hindi ka nang pamabayaan ni God eh. Yun yung promise ni God. I will never leave you nor forsake you. And who can separate us from the love of God? Height? Depth? No. No one can separate you from the love of God. God continue to love you. God continue to waiting for you. Di ba? Pero the anger of the Lord will never stop, will never cease. Tingnan po, hindi mawawala yan. That's why His hands continue to stretch like this and He continue to wait for you. Now, what are you waiting for? Diba? Arise and be baptized, sabi sa Acts chapter 22. Titignan natin, but it is necessary to know about. Kailangan po ituro natin itong galit ng Diyos. No? Hindi puro yung pag-ibig natin. Brothers and sisters, especially those also teaching the Word of God, tayo mga nagtuturo ng mga ngaral, manatili po tayo na magturo ng tama, ipamuhay ito. Huwag nating gaya-ayaan mangyari sa atin yung binanggit sa Roma chapter 1, no po sa Galatians chapter 5, mga magit na ganoon. Tandaan nyo po, everyone ay hindi makakaligtas sa galit ng Diyos kung hindi ka magbabago. But everyone can change your life through Jesus Christ our Lord. There is only one way. Ano po? There is only one truth. Ano po? There is only one light. And that is Jesus Christ our Lord. Now, repent and be ready for the coming wrath of God. Ano po? Kaya po, salamat po sa inyong mga pakikinig, mga kapatid. Sa gabing ito po, tungkol po dito sa ating pong pag-aaral, the wrath of God. Ano po? Sabi doon. So, huwag po kayo matakot sa galit ng Diyos. Meron po tayong tagapagligtas. Meron tayong Panginoong Yesus. Narito po, ang Panginoong Yesus, ang pag-asa, ang magliligtas sa ating lahat sa galit ng Diyos. If you have any question,
message me, comment po kayo. Ano po, sa comment po na yan, mababasa po natin mga question ninyo at sasagutin po natin mga bagay na yan. Tandaan nyo po, ano po, ang Diyos mapagmahal, pero darating ang kanyang galit. Kung tayo po ay pinagwawalang bahala ang pagmamahal niya sa atin. Ano po? Ito po yung sinasabi natin na yung blessing turn into curse. Ano po? Na mga obserba natin. Manood po kayo. This coming Sunday ulit, naka-live tayo sa ating worship sa Twinville. Kaya nanyayahan ko po kayo na mag-join kayo sa aming pong worship sa face-to-face sa Twinville. Meron po kami, meron sa Friendship Road. Ayan po. Kaya po, mga kapatid, let us continue na magsikap, strive together. Strive together, pray together, love one another, na po help one another, tayong lahat, in order for each one of us avoid the fire because of God's wrath going to throw here. The earth will be shaken, the heaven will be shaken here, and langit at lupa ay magugunaw dahil sa galit ni God. Naiipon lang po ang galit ni God. Pag binagsak na yan, wala na. Kaya po, habang may pag-asa, habang may buhay pala, may pag-asa. Ngayon, pag nyo samantalahin po ninyo yung pag-asa na yan. Samantalahin po ninyo yung pag-asa na yan. Andiyan po salita ng Diyos, magbagong buhay, magpabautismo na po, yung hindi pa nagpapabautismo, at yung mga nagpabautismo naman po, magbalik daw kayo kay God. Bukas po ang inyo. Huwag kang mahiya. Sabi nila, nahiya na mo. Huwag kang mahiya. Ano po? Lumapit ko kay God. Tandaan mo, bawat isa sa atin ang hahatulan. Kung lumapit ka kay God, pumunta ka sa tamang iglesia. There's only one body, the church ng ating Panginoong Hesus, the Church of Christ. Isa lamang po yun, na nasa ayon sa Biblia. Yung mga sumusunod po sa Biblia, ha? Ano po, na binabanggit. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at maraming salamat po sa inyo.